Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng unofficial Ronald Bato de la Rosa solid supporters. Missing Sabongeros. Pwede umanong palakasin ang ICC case laban kay Tatay Digong. Naniniwala si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte na maaring maging ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kaso ng mga missing Sabongero. Okay. So ito yung exact statement ni Attorney Conte. If they could also connect these perpetrators to the same criminal syndicate as I mentioned, they have the same boss, then it could tie up neatly in a way with the war on drug case, because the only variable then would be the motive on why these people have been killed. Yun ang payag ni Attorney Conte. So, to summarize, itong sabi niya, issue ng missing Sabongeros pwede magpalakas sa ICC case laban kay Tatay Digong ayon kay Conte. So, dito, lumalabas, maligaya si Attorney Conte. And by the way, yung nilagay dito na ICC Assistant to Counsel, palagi ko hindi na dapat ito. Kasi hindi naman siya recognize ng ICC. Bakit? Sila-sila lang naglagay sa kanilang designation na. So, to me, she's just an ordinary Attorney Conte. Sana, wag nang gamitin yung ICC Assistant to Counsel. Ang counsel ng mga alleged AGK victims, ibang pangalan provided by ICC na abogado or abogada. So, itong says Attorney Conte, wala lang. Gusto lang nilang idiin ang mga Duterte, kaya ganyan. Bakit gusto nilang idiin ang mga Duterte? Kasi Duterte lang talaga ang may political will na pulbusin itong mga makakaliwa. Father and son, panahon ni PRRD talagang nasimulan yung NTF-ELCAC. Layunin na end, kaya nga ELCAC, ending local communist armed conflict. At ngayon, talagang mahinang-mahina na sila. Kung may continuity mula sa Duterte going to Marcos admin, ito na yung NTF-ELCAC. Kampanya sa mga makakaliwa, magandang continuity in fairness sa administrasyon ito na ipagpatuloy nila. And i-comment natin ang AFP, PNP, other agencies of government na talagang nagkakaisa para once and for all mawala na itong mga makakaliwa na for how many years? 54 years na. Mag-55 na. Nagpapahirap sa ating bansa. So, yun. So, ang tanong, kaya ba nilang i-tie up? Kasi sa ngayon, parang theory pa lang eh. Sabi nga ni Senator Bato is, let your evidence lead you. Kung ano yung lumalabas na ebidensya, yun ang tatahakin nila. Hindi yung nagtsuri na sila kaagad. Theory na baka may koneksyon. O baka, yun nga ang boto is, boto daw ng baka, sabi ng bone collector expert. At may nabasa akong post, yung PNP forensic group ba yun? Yeah. Out of 91 or 93 votes, yung nakalagay sa sako, 6 lang doon ang posibleng boto ng tao. Ulitin ko nilabas o nakuha ng mga divers o yun, boto. Pina-examine sa forensic group ng PNP. Yun.
90 plus na boto, 6 ang posible. Posible pa yun. At ano pa, kailan pa mag-undergo ng further test. So paano? 6 lang? Ang dami yung nawawalang ano pa. So bakit yung isang sako, okay? Isang sako na ang daming boto is boto ng animal ang karamihan. Yung 90 plus 191 or 93. Puros boto ng animal. Yung 6 lang ang pinaghihinalaan na boto ng tao. Tapos, i-determine sino yung tao na yun, kung tao man yun. So, I don't know kung paano nila i-connect. Yun ang malaking challenge sa mga investigators ngayon na pilit nilang idinadawit ang war on drugs, na tila baga ang war on drugs is para bang masamang bangungot o masamang pangyayari sa bansa natin panahon ni PRRD. Kasi ang description nga ng presidente, yung previous administration is horrifying times daw. Anong horrifying times sa kanila? Sa akin, sa mga DDS, yun ang may sense of safety. Kaya nga hanggang ngayon, si PRRD mataas pa rin ang kanyang trust rating dahil nagkaroon ng sense of safety nung kapanahunan niya. Paano yung matatawag na horrifying times? Paano yung masasabi na walang silbi ang war on drugs? Pulse Asia, I think May na survey. Huwag natin kalimutan. 63% ang nagtitiwala sa taong nakakulong. Samantalang ang sitting president, 32 lang. Halos kalahati. Yun ba? Yung masamang administrasyon? Sabi ni Mayor Magalong, bakit daw mataas ang rating ni PRRD? Akala nyo nung una, natatakot lang matao. In-interview niya ang mga constituents niya sa Baguio City. Anong sagot ng mga taga Baguio? Kasi nagkaroon sila ng pakiramdam na safety sila. Panahon ni PRRD. Kahit daw mga Madre, ganun. Safety sila. Panahon ni PRRD. Ngayon, pilit nilang dinidemonize ang war on drugs ni PRRD. Sige, come on, i-connect nyo. At para lalakas naman ang kaso. Kasi sabi ni Secretary Boying Rimulya, ang mga ebidensya, wala daw. Either walang talaga o sinira. Good luck, Attorney Conte. Palakasin nyo ang kaso nyo laban kay PRRD. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Nagpapatanim tayo ngayon ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Naan ako sa area ni Uncle Pedro. Muna ni ang iyang gitamnan og kape. So kining iyang kape 350 ni. So luag-luag yun ang iyang area. So nakapalibot ni siya nga iyang tanom nga kape. So muna ni ang gihatag namo sa iya nga tag 25 pesos ang kada usa ani nga kape sa among pagpalit. Nindot yun kayo nga kape. 350. So mayong buntag da Kol. Mayong buntag. So pasalamat ko sa Dios nga nakatanom ko sa kape.
Og salamat sab sa nagvideo. Kita gid niya nga ako gid gitanom ang 350 ka punuan. So dalagyon gid kayo ang Ginoo nga usa kini nga makahawas ako sa kalisod. Oo. So salamat gid kaayo sa naghatag, nag-sponsor. Thank you very much. Salamat.